Pinalaki po ako, Ginoong Pangulo, ng aking mga magulang sa bersikulong ito sa Biblia, na pinakamahalaga ang malinis na pangalan, far more important than gold and silver. Napakahalaga na maintindihan na ang pagkakasala sa Diyos ay mas masahol pa sa kahit anong kasalanang pwede mong magawa sa iyong kapwa-tao. Every first grader, every Sunday schooler knows that liars go to hell. Simulat sa Paul, malinaw po ang ating pamantayan, Ginoong Pangulo, maging tapat sa pagkakatawag at paglilingkod natin para sa Diyos at bayan. Kaya ngayong araw pong ito, kasama po natin sa bulwagang ito, ang aking mga kaibigan, itinuturing ko pong pamilya, mga ate, kuya, nakasama po natin, at sila po, Ginoong Pangulo, ang mga buhay na patotoo, buhay na saksi kung paano natin isinabuhay ang pamantayang ito. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo tumatayo ngayon, sapagkat hindi lang po dinudungisan at niyuyurakan ang ating pangalan at pagkatao, kung hindi higit po sa lahat, ang institusyon na minamahal nating lahat, ang institusyon ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Ginoong Pangulo, ninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado ni Mr. Zaldico. Po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Mr. President, Ginoong Pangulo, patuloy po akong nagdadasal. Patuloy kong ipinagdadasal ang ating mga kasamahan sa Kamara de Representantes. Lalo na po si Ginoong Zaldico. Mr. President, kung ayaw niya pong maniwala sa akin, i-quote ko na lang po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez, "Don't throw stones if you live in a glass house." Yan po ang sinabi ni Speaker. Sana po marinig po ng ating mga kasamahan. Pinapanalangin ko po na bigyan tayo nawa ng Panginoong Diyos ng lakas, talino, maging kakayahan para magpatawad, Ginoong Pangulo, at pagtuunan ng pansin higit sa lahat. Ano po ba ang tunay na kailangan ng bayan ngayon? At ipanalo natin ang taong bayan. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin kung sinong mas magaling, kung sinong mas magandang lalaki o kung sino man ang mas mayabang. Hindi po ang mabaho at peking People's Politicians Initiative ang kailangan ni Juan de la Cruz. Sa tindi po ng kahirapan, sa tindi ng traffic, sa tindi ng gutom, hindi po PI ang kailangan. Ang kailangan po, Mr. President, ni Juan de la Cruz ay pambili ng gamot. Kailangan po niya ng pagkain sa hapagkainan nila. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga, tapos kani-kanina lang tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na
inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukupkup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat.